Napinsala ang isang oil refinery sa Moscow, Russia matapos tamaan ng drone attack ng Ukraine. Kumalat ang maitim at makapal na usok sa malaking bahagi ng Moscow. Ayon sa mga otoridad, may mga napinsala ring high-rise residential building, industrial facility at ilang bahay sa drone attack. Walang napaulat na nasaktan. Ayon sa Russian Defense Ministry, mahigit 500 drones mula sa Ukraine ang kanilang nasalag. Kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang drone attack sa Moscow. Ito bilang ganti raw sa naunang pag-atake ng Russia sa makasaysayang Kyiv-Perchek-Lavra nitong June 15. Ang naturang monasteryo ay 1,000 years old na at isang UNESCO World Heritage Site. Babala ni Zelensky, tatargetin muli nila ang Moscow kung hindi titigil ang Russia sa pag-atake sa kanilang bansa. Tagumpay na napaghiwalay ang 2 taong gulang na conjoined twins mula po sa Nueva Ecija matapos operahan sa Saudi Arabia. Ayon sa nanay nina Olivia at Diana Manuel, isinilang ang kambal na magkadikit sa dibdib hanggang tiyan. Ang gastos po sa separation surgery sa mga bata ay sinagot ng gobyerno ng Saudi Arabia. Stable na po ang kambal at patuloy na minomonitor. Nagpapasalamat ang pamilya ng kambal sa mga tumulong sa kanila. Sina Olivia at Diana Manuel ang ika-4 na kambal mula sa Pilipinas na natulungan ng programa. Ginunita sa Rizal Park sa Maynila ang ika-165 anibersaryo ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal. Nagaling ng Bulaklak sa bantayog ng Pabansang Bayani ang ilan niyang kaanak kasama ang National Historical Commission of the Philippines at Manila LGU. Sinundan niya ng gun salute. Naghanda rin ng NCP ng ilan pang aktibidad gaya ng exhibit. Binuksan naman sa Germany ang isang hiking trail na dinaanan ni Jose Rizal habang nag-aaral siya roon. Pinangalanan niyang Rizal Historic Trail. Sa bahagi ng trail, madaraanan ng Philosopher's Way na inilarawan ni Rizal sa ika-7 kabanata ng kanyang nobelang Noli Me Tangere. Ayon sa Knights of Rizal na namuno sa pagbuo ng proyekto, 2 taon ang inabot bago makuha ang permit para dyan at mailatag ang mga palatandaan sa trail. Libre yan sa lahat ng mga bisita. Quarterfinals bound na si Pinoy tennis star Alex Ayala sa Berlin Tennis Open. Kasunod po yan ng pagkapanalo niya laban sa pambato ng Kazakhstan at world number 2 na si Elena Rybakina sa round of 16 sa score na 7-5 at 6-4. Sa quarterfinals, makakatapat naman ni Ayala si Elina Svitolina ng Ukraine. Kwento po ni Ayala, tinawagan niya agad ang kanyang ama pagkatapos niyang manalo. Masaya rin po siya na makatapat ulit sa court si Rybakina. I'm really happy with today, of course. It could have gone either way. She's an amazing player and yeah, she's the one to beat. So I'm happy to have been able to share the court with her again. Sa video na yan sa Madhya Pradesh, India, makikita naghahanda ng pagkain ng isang babae sa kusina ng hostel. Nagsalang po siya ng kawali sa kanang burner ng kalan na nasa lapag nang biglang sumabog ang pressure cooker na nasa kaliwang burner. Tumalsik po ang takip nito na tumama sa dibdib ng babae at natalsikan po siya ng mainit na lentil at steam. Kumuha siya ng malamig na tubig at ibinuhos sa katawan niya. Nagtungo sa ospital ang babae na nagtamo ng matinding lapnos. Sa ngayon, maayos na po ang kondisyon ng babae. Nagsimula na ang 60 araw na ceasefire sa pagitan ng Amerika at Iran. Yan ang sinabi ni US Vice President J.D. Vance kasunod ng pagpirma ng 2 bansa sa Memorandum of Understanding kamakailan. Hindi naman tinukoy ni Vance sa kanyang biyahe o tinuloy ni Vance sa kanyang biyahe sa Switzerland na nauna ng inanunsyo. Sinabi ng Iran na unnecessary na ang pulong lalo't napirmahan na ang MOU. Kabilang sa mga posibleng pag-usapan habang umiiral ang 60-day ceasefire ang tungkol sa kahinat na ng nuclear program ng Iran. Kumuha po tayo ng update sa pagharap ni Coach Tab Baldwin sa PNP-CIDG kaugnay sa pagkamatay ni na Rene Baterbonia at Divine Adili. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz?
Connie, humarap nga ngayong umaga dito sa PNP Criminal Investigation and Detection Group dito sa Camp Crame ang nagbitiw na head coach ng Ateneo de Manila University men's basketball team na si Tab Baldwin. Kasama po niya ang kanyang mga abogado na dumating dito bago mag-alas 8:30 kaninang umaga. At kaugnay po ito ng isinasagawang fact-finding investigation sa pagkalunod ng dalawang student athletes sa Aurora na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ngayong araw ay inaasahan nga ang pagdating ng coaching staff pagkatapos makuhanan ng mga testimonya kahapon at noong mga nakarang araw kahapon yung 8 manlalaro. Hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa mga pangyayari na humantong sa trahedya. Inaalam pa natin kung may iba pang mga coach ang dumating o darating ngayong araw bukod kay Baldwin. Nauna nang humarap sa CIDG nung Lunes ang kinatawan ng Ateneo top management na si Emmanuel Fernandez. Siya po yung athletics program director ng Ateneo. Noong Martes, humarap naman ang ilang former at current players ng Ateneo men's basketball team. Miyerkules at Huwebes, mga current players naman po ang dumating. Nauna nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla kahapon, halos kumpleto na ang investigasyon matapos maisalang sa pagtatanong ang mga players at ilang mga kinatawan ng Ateneo Blue Eagles. Nakabuo na rin daw ang mga investigador ng detalyadong timeline ng mga pangyayari mula sa pagpaplano ng team building hanggang sa aktual na insidente. Kabilang sa tinitignan kung sino ang marunong at hindi marunong lumangoy, kung naipabatid ba ito sa mga coach at ang kalagayan ng mga coach bago at nang maganap na ang insidente. Ayon sa kalihim, maayos naman ang pagtrato sa mga manlalaro sa pagsiyasat at walang nagreklamo sa kanila o sa mga magulang o abogado nila hinggil sa paraan ng pagtatanong. Inaasahan may susumite sa Department of Justice ang kabuuang ulat at rekomendasyon sa Martes, oras na makumpleto na ang mga testimonya. Sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na nasa 80% pa lamang ang nakukumpletong investigasyon dahil may ilang taong kailangan pang makuhanan ng pahayag. Nanindigan si Nartates na isa sa mga tinitignang anggulo pa rin ang posibleng paglabag sa anti-hazing law. Aniya, hindi kailangang may pisikal na pananakit upang maituring na hazing dahil maaari rin itong emotional o psychological na pagdurusa. Sa mga sandaliang ito, Connie, ay nakaabang na ang mga media dito sa harap ng tanggapan nga ng CIDG para abangan itong si Secretary John Vic Remulla dahil dumating din siya rito at bahagi rin siya dun sa nagaganap na investigasyon para malaman at maibigay din sa atin yung mga karagdagang detalye na mangyayari dun sa isinasagawang investigasyon ngayong araw. Connie? Maraming salamat, Mariz Umali. Nahulog sa isang bangin sa Don Marcelino, Davao Occidental ang truck na may kargang relief goods na ihatid sana sa mga biktima ng lindol sa Jose Abad Santos. Basta sa report na nakuha ng GMA Super Radio Davao mula sa Police Regional Office 11, galing Davao City ang truck kasama ang convoy ng ilang content creator na nanguna sa donation drive. Bigla umunong nawala ng preno ang truck pagdating sa pababa at palikong bahagi ng Sitio Sinugpang, Barangay Lapuan sa Don Marcelino. Sugatan ng driver at helper ng truck at natapon ang mga kargang relief goods. Nanginayang man, humingi ng pangunawa ang mga maghatid ng relief goods sa mga taga Jose Abad Santos na hindi na nila may pagpapatuloy ang paghatid ng tulong. Mas intense na mga eksena hanggang sa huli. Yan ang aabangan sa pagtatapos ng GMA Afternoon Prime Series na Apoy sa Dugo. Hayaan mo kami makaalis dito. Hindi! Dito lang tayo, magsama-sama tayong tatlo! Let this be the last good thing you'll do. Save me, Kai. Bago ang finale mamaya, magtatapatan muna ang mga karakter nina Ashley Ortega at El Villanueva. Maililigtas kaya ni Vanessa, played by El, ang anak nila ni Marco, played by Derek Monasterio? And speaking of Derek, ano kaya ang say niya tungkol sa kanyang mga katrabaho ngayong matatapos na ang series? It made us more close to each other. And ang dami ko ding natutunan sa show na yun kasi ang galing din ng director namin. So, yun, I'm happy na maganda ang pagtangkilik ng mga viewers. Bawal din ma-in love. Sorry, okay ka lang? Okay lang ako. Ang ganda ng tinutugtog mo. Sa Lunes naman, mapapanood na sa GMA Afternoon Prime ang GMA Public Affairs Series na You're My Favorite Song.
Pagbibidahan niya ni Marco Massa as Zion, Clifford as Calix, Heath Hornales as Miguel at Caprice Cayetano as Angel. Asahan daw ang ibang level ng kilig at happiness na hatid ng series. Kasama rin sa cast sina Sparkle Stars Princess Aliyah, Lee Victor, Wynonna Collins, Jay Omana, Cairo Lazarte at Andre Fajardo.